Hello guys! Good evening! Ang lamig. Sobrang malamig pero kailangan lumabas guys. Kailangan maglakad. So malapit na ang ating due date. Si Judith. Hoy! Pero ang ganda ng paligid guys, as in sobrang puti-puti ng mga puno. It's quite bright. Kasama namin si Nico, si Pimo, and Anika is also here walking with us. Lakad lang tayo. Baktas taan para muus-us. Pero ang lamig. I think it's -5. Medyo windy kasi ng konti. Mga puno. Sobrang puputi guys. Come on, Anika. I'll make it go. Okay. She wants to make a snowman though. What happened to snowman? I don't know. It's an oval snowman. Tingnan nyo guys, grabe oh. Sobrang punti. Oho. Daddy is over there. Kaya lagi yung merong ilaw si Nico sa ulo niya guys. Tataka kayo. Binibiro ko nga siya nga. Kapag ikaw siguro tumanda na, tapos nasa elderly home, magsusuot ka lagi ng ganyan. Kasi yan yung nasa memory mo ba. Daddy, ulok oh. There's a rabbit tracks over there. Papunta doon sa loob ng gubat. Dilim kasi dito guys. Kaya kailangan mo ng ilaw. Low highway na yan dyan sa gilid. Dito na side. Sa may forest banda. Madilim. Yan si Pimo guys. Kapag nilalakad ni Nico, inaamoy-amoy niya yan yung mga amoy sa gilid-gilid kasi yung mga rabbit, raccoons. But this season talaga ng hunting hindi na namin siya pinahan kasi nga merong mga wolves. Takot kami. Malayo na rin ang lakad namin. Ito guys, walang nakatira dito. Ano lang siya, workplace. Nan yung mga puno. Puputi, no? Hindi naman siya madulas kasi dito ako naglalakad sa may gitna na ano, yung may loose na snow kasi yung dyan sa gilid yung dinadaanan ng sasakyan medyo madulas yun siya dyan guys kasi ma-flat man siya, pero tilagyan nila ng hiyaka or ng pebbles itong ground kaya okay lang. Tapos kailangan talaga yung mga jacket may ganyan, may reflector para kung may makita na ano, may mga sasakyan na dadaan tapos madilim, makita ka ba na may tao doon. Kasi ito, may reflector siya sa harap, may reflector siya sa pants niya, pati yung hood ng kanyang jacket meron din reflector. Mas makikita mo yung reflector kapag sobrang madilim. Dito guys, madilim na to na side. Medyo dito banda. Pero kasi doon sa kabilang side, may ilaw yan ng mga poste. Ang layo na ng lakad namin. Carry lang. Sa exercise guys. Oh, nangyay yung mga puno.
Ang gaganda, di ba? Sobrang ganda ng mga puno kasi puting-puti sila. Sa daytime guys, di ako nakakapaglakad kasi pag morning, tulog ako. Tapos dito guys, wala kami mga kapitbahay dito na may bahay. Ang kapitbahang neighbor namin dito is yung mga shed. Ginagawa nilang tawag nito, yung mga workplaces ba, para mga stock room, ganyan. Pag daytime lang may tao. Saka sobrang tahimik dito. May kapitbahay pala kami pero doon isa lang si Yako. Tapos dito naman after 2 kilometers yung friend ni Nico din. Diyan sa unahan. 2 kilometers na nalakad namin. Malayo na rin. Pipima ni Nico isa doon. Hanikaan dito. Look, oh, there's a rabbit tracks in here, Daddy. Rabbit tracks. Can you see? It's just a tracks. There's no rabbit. Yala on auto. There's a truck. Mga ganyan dumadaan dito sa amin guys, yung mga truck. Kasi dyan sa unahan may factory yan dyan ng mga metal. Yung parang inaano nila, welding nila, something. Doon pa sa unahan. Yung forest na yan na dyan. O dyan ako nag-mushroom hunting noon. Tula Vera Toinen. There's another truck guys coming. Malamig. Malamig siya guys, pero hindi kami nilalamig, yung mga pisngi lang namin. Kasi sakto naman yung damit namin. Isitute. Anika. Hold ha. Don't let Pimo run. Yan na, umihi na si Madam. Noni. Pag meron niyang naamoy si Pimo na rabbit tracks guys, magwawala yan. Lalo na pag fresh yung amoy ng rabbit, magwawala yan guys. Woohoo! What's Pimo doing, Daddy? Pimo! Hala. She's checking. Ayan na guys, wa na guys. Hilahin ka talaga ni Pimo guys kapag meron siyang maamoy. And hindi ko siya kaya kasi malakas siya. There's a truck, Daddy. Nasa bahay na guys. Sobrang lamig sa labas. As in, kaya itong mga aping diha, natural na blush on. Malamig. Guys, but it's a good thing nakapaglakad ako, diba? At least. So, papahinga na tayo. See you tomorrow.
Hello, Ray guys. Good morning. Good morning, Daddy. Good morning. Good morning. Andito kami sa home place nila Nico, guys. We are so early. And ang tulog ko is 3 oras lang. Pero ayaw ko magpaiwan sa bahay. Sabi ko gusto kong lumabas para maglakad and para makalanghap ng fresh air. So now, we are here in the forest because magdadala si Nico ng pagkain doon sa mga deer. Though tapos naman na yung hunting ni Nico, guys, yung kota niya, nakuha niya na. But it's still good to keep the deers, na mabigyan sila ng pagkain, to keep feeding them. Kasi nga sa winter, wala ka talagang mahanap na pagkain dito sa gubat, guys. And kawawa naman yung mga animals. Kaya, meron kaming sobrang ilang piraso ng carrots. Parang 3 piraso yata yun ng carrots. Tapos yung kaura or yung oats. So yun yung dala ni Nico. And dito na daw siya dadaan sa kabilang side. Hindi daw doon sa road kung saan yung kanyang pinsan nakatira ba, kay it's the same distance daw. Tsaka hindi din kami pwede doon dumaan kasi nga hindi kakayanin ng aming car. That's why it would be nice to have a 4x4 car sana, pero wala pa tayong budget dyan, guys. Kaya tinira sa taning gamay na sakyanan na to. So yun na si Nico, guys. Dala niya na yung bucket. And after nito, pupunta kami doon kay Mariata. Yung bahay ng Mariata is andun lang, malapit lang. So ayun, yun lang naman ang ganap namin for today. Tapos sabi ko, dalahan din namin si Mariata ng deer meat. Ito, so nagdala kami nito, guys, for her. Para matikman nila. So, itong field nila Nico, guys, tsaka yung field ni Mariata magkatabi lang. So, every time na naghahunt si Nico, definitely naririnig nila yung mga putok ng baril. Kasi malapit lang. But in this area, it's totally okay to do hunting. Kasi nga, this is really a hunting area for the people. I mean, for the Seora. Yung group nila Nico, guys. And, ayun. Andun na si Nico. Buti na lang is, pinadala ko sa kanya yung malaking boots niya, guys, na binili namin. Kasi ang gusto niya suotin is yung maliit lang. Sabi ko yung mas malaki siguro kasi mas mahirapan ka maglakad doon sa gubat. I mean, doon sa field kasi nga makapal ang snow. So, nung dumaan pala kami, guys, papunta dito, nakita namin yung forest ni Mariata na na-harvest na siya, guys. Yun talaga yung kinakatakot ko last year. Na nag-harvest sila, naglinis sila para sa mga tawag nito, machine. Sa forest machine na makadaan. And yun na nga, guys, nakita namin na naputol na talaga yung mga puno. Doon sa area kung saan doon tumutubo yung mga Musta Torvis Yeni. But I'm sure and hoping, hindi ko alam, guys, na sana may tumubo pa doon ng Musta Torvis Yeni. Tapos pinakita ni Nico sa akin today. Sabi niya, first time mo ito makita, no? Sabi ko, first time ko ito makita. Sabi ko, bakit nang wala na yung mga puno? Tapos sabi niya, pwede ka mag-complain kay Mariata today. Sabi ko, hindi naman sa akin yung gubat na yan. Ayun. Sayang, but I hope meron pang mga tutubo doon na Musta Torvis Yeni or yung Black Chanterelles, guys. Kasi, ay, napakasayang. But it will take a long time, like many years, bago tubuan ulit yun ng mga mushrooms. But I think meron naman sigurong matitira. Ay, nako, ganun talaga. Each year, nababawasan yung mga hunting places ko, guys, kasi yung mga forest, kailangan din nilang putulin, and hindi naman basta-basta lang naputol kasi nire-replace naman nila yan agad-agad. But it will take years, many years, guys, bago tubuan ng mga matured trees and ma-develop yung mga mycelium ng mga mushrooms. Ang dami kong sinabi, oh my God. Nakakaiyak na nakita ko na naputol yung mga puno.
Today pala guys, it's not that cold. It's only -5. It's not windy at all. And napaka-fresh ng hangin. Pero sabi ni Nico, wag na daw ako lumabas ng sasakyan kasi madulas daw. Nga magikinig tayo. Hindi na tayo lalabas. Hintayin na lang natin siya dito sa sasakyan. Tapos na kami nag-visit doon guys kay Marietta guys. And nag-coffee kami doon. Of course, di na ako nagkuha ng video, no? But binigyan niya kami ng sobrang daming Villa Sukat or itong woolen socks. Isa pa kay Anika, dalawa sa akin, tapos isa kay Nico, itong color gray. Ayan, siya mismo ang gumawa nito guys. So thankful binigyan niya kami. Alam niyo kapag meron akong ganito, halos, saan man akong buhok, nang kalkag naman tani guys. Kapag binigbigyan ako na ganito, halos di ko siya gustong gamitin. Kasi nga, sasayangan ako. Mahal kaya ng mga ganito guys sa Finland kapag binigyan kayo ng ganito. Malaking bagay yon. Lalong-lalo na sa winter kasi gamit na gamit talaga to. Hello guys! Good afternoon! Mag-Haviki tayo guys. Ito na siguro yung last na Haviki ko today. And kasama namin si mother-in-law ko kasi last time hindi namin siya nasama kasi nakalimutan namin. But since dadaan naman kami doon. Kasi may aayusin si Nico doon sa bahay ni mother-in-law. Daddy, you need to take this Kaura boys. Hindi na namin talaga siya makalimutan. Dumaan pala kami doon sa kanina guys, sa shop. Doon sa farmer's shop kasi bumili si Nico ng oats para sa mga deer. Kanina, nanggaling kami doon sa forest and yun na yung last food na dinala ni Nico and kailangan bigyan ng pagkain yung mga deer guys, kawawa naman sila, wala silang makain kapag winter. Uy, ay nilagyan pa yan ni Nico ng seatbelt guys. Kasi baka ma-aksidente daw kami. Lumipad yan. Ang bigat pa naman yan. That is like 40 kilos na oats. Yung napay tipas. Pasi. Unsa ba na? Basta mayroong may skin pa siya guys ba. Hindi pa siya naging oatmeal. Yun. So yung pure pa siya na oat na hindi pa siya na-process. So yun yung pinapakain ng mga tao madalas dito sa mga birds, sa mga forest animals. So, yan na. Tatanggalin na yun ni Nico. Dala din ako ng 2 bag. Tapos, si Anika is iiwan lang namin siya kay Lola mamaya guys. Kasi hindi na kami magkasya dito yung 3 kasi yung alusta yung bottom, ano ba yung tawag sa English guys, kung saan kinoconnect yung car seat ng baby, nakalagay na kasi siya dyan. So it's a little bit bigger, kaya kung kasama namin si Anika tapos si mother-in-law, hindi kami magkasya kasi malalaki ang mga jacket namin ngayon kasi nga malamig. It's actually -7 degrees now, but it feels like -11, but it's okay, basta proper clothing lang, hindi tayo lalamigin dyan. Pero hindi ako nagbobonat guys kasi alam nyo, ang init-init sa pakiramdam ko guys. Ganun talaga pag buntis, lahat mainit. Hindi na ako nagkukumot kasi naiinitan ako. So let's go. Hello guys! Nasa bahay na kami guys. Hindi ako masyadong kumuha ng video kanina kasi nga kasama ko si mother-in-law and may mga pinag-usapan kami. So yung chika-chika, hindi ko nasabihin ko ano yun. Ayun, so hindi na ako kumuha ng video. But nag-Haviki kami and kasama siya. So, hindi masyadong marami ang pagkain today sa Haviki guys. But that's okay kasi this week, twice na ako nag-Haviki. Wala talaga sa plano na mag-Haviki today. But since sabi niya, mag-Haviki na lang daw din ako. Baka manganak na ako guys. Sabi ko, sige mag-Haviki na lang ako para masama na rin siya. Ayun, kasi isang car lang ang dinala din namin today and iniwan namin si Anika doon sa kay Lola. Tapos ayun, actually hindi ko to binayaran itong Haviki na to today
Kasi siya ang nagbayad. So, nakalibre tayo ng 10 euros, guys. But anyways, marami pa rin to. Though, hindi ganun karami ang mga pagkain na andoon sa Haviki today compared previous times. But it's okay. Kasi nga, pangalawang beses na ako nag-Haviki this week and marami pa kaming stocks din. But yeah, meron tayo ditong gatas. Yan, Kevot Maito. Ganito yung milk na iniinom namin guys, yung light blue. Pero ito yung blue. Blue ba? O, Kevot Maito Yuwama. Itong light milk talaga. And lactose free. So, ayan. Meron tayong gatas. Pwede nito si Nico kaya pwede siya ng lactose free. Lactose free mo talagang iniinom namin. Tapos, meron tayo na naman itong Benicol. This is the yogurt drink. You want this? No? Tatlo ito guys. Ayan, Benicol. Maganda siya sa tiyan. And I think Anika is waiting. So, let's show them. We got the chocolate kismet and this goes to Anika. Oleheva. Can you give me a tray, Daddy? Yeah. And then, meron tayong salmiakki. No, this is lakritsi and this is for Nico. Can you give me one tray because I have some citrus in here. There's not a lot of fruits and vegetables, but there's something that we can make into juice dito sa mga napamili namin. So, this is lakritsi, guys. This is like a Finnish favorite chocolate. Or, yeah, it has chocolate inside. Yeah, ito may mixed chocolate siya. So, that's yours. Kasi magsisilapitan mga bata. May na akong mga kauban doon. Tapos, meron tayo mga citron. I took this study because your kurku is like, your throat is having citrus is good. I have lemon. So, yun lang yung laman ng isang bag, guys. Tapos, dito naman sa kabila, dito ang mas marami-rami. Tapos, binigyan din ako doon ng chocolate. Hindi ako kumakain nito, guys. Pero si Nico ang kakain nito. Ayan. Meron tayong pa chocolate. And then, mga tinapay. Marami akong kinuhang tinapay kasi yung ibibigay namin yung iba dyan kay Pauli. Ayan. Maybe this one, all this bread, Daddy, you can give this to Pauli tomorrow. Marami tayong tinapay, guys. Ayan eh. Marami-rami din to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 8 bags ng tumalepa. And these are very good because ito siya guys, taos huva or yung full grain siya na tinapay. Tingnan ko yung aking phone kasi hinihintay ko na tawagan ako ng doktor pero gabi na guys hindi siya tumawag sa akin. Siguro nakalimutan na niya. And then kumuha din ako nitong mint leaves. Ayan o, dalawa. Ihalo ko dun sa citrus juice. May mga citrus pa dito. Ihalo ko doon para inumin namin, maging juice namin. Tapos may mga ibang fruits pa dito. Pagod na pagod ako and nagko-contractions ako guys na yung practice contractions lang naman siguro pa ito. Hindi ko kasi siya na timingan, hindi ko siya naorasan ba kasi nga nakatulog ako sa car. Ito mga citrus fruits, apple, citrus, konting apple pampatamis, and ito mga citrus. Juice lang namin to guys. Dayap pala tawag dun sa color green, nakalimutan ko ba. Ito dayap, ito pa mga citrus. Pwede na itong pang juice guys. Yan, may mga apple and more cat is there. Ito pa, marami na rin to. Mabilis lang tong haul natin kasi nga hindi siya ganun karami. But that's okay. Basta meron, di ba? Tapos, kumuha ako doon ng isang bag ng garlic.
Ayan. And then, meron tayong soft cookie. Citrus yata ito or lemon. Lemon cookie. Ayan. Tapos may mga croissants and may dalawang croissants sa isang bag. Tapos meron din itong liha piraka or yung meat pies. And kinuha ko itong sandwich guys kasi gusto kong kainin itong sandwich. Ayan, sandwich, chicken sandwich. I don't have banana in here. But I have raspberry. What? Okay, raspberry. Kinuha na ano pa ang raspberry guys. Tapos more sandwich guys. Gusto ko itong pink col mule pa. Pang dinner ba? Tapos meron din tayong margarine. May margarine and then sakto may lihapula. There's also a lihapula or meatballs. Kinain na rin na nito ang raspberry. Tapos yung mga mushroom na nabili natin from last time andyan pa sa ref. So, ihahalo ko siya dito. Bukas. Tapos meron din tayong carrot cream muffin. Ayan, muffin. Isang muffin. And then, more muffins dito sa bag. And then, we have this pizza kutio. Ito yung palaman sa, or nilalagay topping sa pizza. Pwede ito pa palaman sa tinapay. And then, meron pang isang diet dito, guys. And, cocos curry. Ay, ako lang pala pwede kumain nito. Hindi pwede kumain siniko nito. Kasi ano ito? Pork. Ayan. Pork itong karne na to guys. Tapos meron siyang curry. Ayan. So, ito is lutuin na lang to. Meron na siyang sauce. Diretso. Yun lang. Yun lang yung mga napamili namin today for worth 10 euros. But, hindi ako nagbayad. Si mother-in-law ang nagbayad ng aking haul for today. Ayun. Hindi ko maintindihan yung nararamdaman ko. I'm having contractions but I'm not really sure kung true contractions na ba to o hindi. Kasi kanina hindi ko siya na-timingan. Pero hindi naman siya nag-intensify. Ayun. But I think it's still like practice contractions or Braxton Hicks. Kasi pag nagre-rest ako, nawawala naman siya. Ngayon, ano na siya, nawala naman siya. But, let's see. Pagdating ng hating gabi. But yeah, yun guys. Yun lang yung haul natin for today. And, sobrang nakakatuwa kasi sumama na naman si mother-in-law sa atin doon sa Haviki. And, nalibre niya tayo. Ayun. Pero, konti lang nga yung pagkain today. And, konti lang din yung tao na nagpunta. Ayun. But, I'm happy na nakakuha ko ng marami-ring tinapay kasi last time na naghabiki kami, hindi namin nabigyan si Pauli. So, yung mga ayun dyan ngayon, ipapabigay ko yan kay Nico, kay Pauli. Halot ko yung time, Lisa. Tapos halot. Nani-ani ka kung meron pa bang iba. There's only few. Siyalong sukla, yung halwa sukla. You don't like sukla. I want carrot, muffin. So, Muffin it. Ayaw niya daw. What do you want? So, mango and pineapple. Hindi siya laon siya. Kasi yung yogurt guys na last time, meron pa rin ako doon sa ref. Yeah. Pineapple and mango. Halawat kumaista. 8. Ayaw mo, hindi ay. Ayun. So, yun lang for today's vlog, guys. Or yung haul natin. Di gano'ng karami, but still, we are thankful na may nabili tayo, di ba? And nalibre tayo ni mother-in-law. Make it sound. But yeah. Sound. I think it's the same. Sound sama. It's the same. It's the same yogurt. Ayun. So, hindi na po ng ating lamesa, but still, we are so blessed na meron tayo nitong Havikiruwa kapay ka pa rin. Na, or itong mga pagkain na dito sa harap natin, guys. Kasi, sobrang mamahal ng bilihin. Actually, may gusto kong gawin today, pero hindi ko na lang siguro gagawin yun kasi nga kailangan ko mag-rest. Meron akong isang project na
hindi ko siya nagawa last year. So, this year, gusto ko siyang gawin. But, since kailangan natin magpahinga, kasi nga itong ating tiyan is baka pumutok na anytime soon. Tapos, dun pala sa Happy Kiruwa Kapay ka, guys, habang nagbayad si mother-in-law, sabi niya na 2. Sabi niya 3, kasi ito daw sa tiyan ko. Sabi ko dun sa, na hindi pa ako nanganak. Sabi niya, kailan pa talaga yan lalabas? Sabi ko, this week siguro or next week. Sabi niya, sige lang. Lalabas din yan. Sabi ko, sana nga kasi hindi na ako nakakatulog talaga guys ng maayos. Like today, I slept only for 3 hours. And after that, kapag pahinga naman ako, napunta kami dun sa forest. Pero, ito nga guys, kapag palagi siyang gumagalaw, hindi ako nakakapag-rest talaga ng maayos. But, please pray for me that everything will be good. I know God is going to be with us. Samahan niya tayo. So, let's see. So, I'm gonna be waiting. We are gonna be waiting. Everything is ready so far. Yung maleta ng gamit namin ni Nico sa akin tsaka sa baby ready na. Ang hindi na lang siguro namin nagagawa guys kasi naglinis na si Nico. Ang hindi na lang siguro namin nagagawa is mag-mop ng floor. Yun na lang siguro ang kailangan gawin. But the rest is okay. Like, bed ng baby, yung Ruva Easton or yung car seat, okay na lahat. Ready na actually lahat guys. It's just that we're waiting for the baby to come. But hopefully soon. Soon. Aray. Ayan. Yan, nabusog na akong tiyan guys. But yeah. I'm so happy and thankful for everything and sa inyong lahat guys for including me in your prayers. Napakalaking bagay naman. I'm so grateful for all of you na excited din and waiting for this baby to come. Of course, papakita ko siya sa inyo. Hindi ko pagdadamot guys. And I even asked Nico kasi alam niyo naman sa mga ibang Filipino vloggers dito, hindi na papakita yung mga finished na babies, ganyan, diba? But I asked Nico, papakita ba natin sa mga friends natin? Aray, yung baby natin. Sabi niyo, of course. Bakit naman hindi? So, you will see him or her very soon. Excited na rin kami, guys. As in, yung may iiyak na sa bahay. May iiyak, ganyan. But yeah, let's just be patient. Meron namang proper timing. But yeah, yun. Everything is gonna be good. Huwag tayong mag-worry. Diba? Positive lang. I'm so happy na baby's head is down. And I think hindi ko siya makapa ng maayos. Iba kasi talaga kapag ako ang nagkakapa sa pasyente, makakapa ako siya ng maayos. Pero pag sa akin guys, hindi ko matansya masyado. But I can feel na nagauk-uk na siya dito sa ubos. Good guys. And itong t-shirt ko guys, ito yung t-shirt ko na normal ko na sinusuot before. Ngayon, nakahanging na siya. Maganda pala pagbuntis, no? Kasi kapag hanging yung damit mo, hindi siya masagwa tingnan. Pero pag hindi ka buntis, tapos nakahanging, tapos nakukagtiyan, parang ang pangit tingnan. Tapos yun, everything is gonna be good. I know that one. God has been so amazing all this time talaga. And yeah, mag-wait na lang tayo kailan siya lalabas. Yun lang. So, that was all for today's vlog, guys. Magpapahinga na ako and maglilinis ng konti dito sa bahay. Baka manganak ako mamayang gabi. Let's see, di ba? So, abangan na lang ninyo kung ano yung susunod na post. Pagka after itong vlog na to is nanganak na ako. But yeah, thank you so much guys sa inyong lahat sa patuloy na panonood. Please don't forget to like, share, and subscribe to our channels, The Lindemans and Lindemans Outdoors. Ingat kayo palagi guys and I will see you again next time. Hey, hey!